Isang napakalaking transaction ang muling gumulat sa crypto market matapos pong kumpirmahin ng whale alert na si Ripple ay naglipat or nag-transfer ng 211 million na XRP. At ito po ay may halagang $506.1 million sa pagitan po ng dalawang hindi pa nakikilalang wallet. Pero matapos po ang masusing pagsisiyasat, lumabas na ang sender ay si Ripple mismo at ang recipient ay ang kumpanyang Evernorth. Isa pong project na suportado rin ni Ripple at kasalukuyang naghahanda para sa kanilang public listing. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, kanino nga ba talaga napunta ang 211 million na XRP? Sabi po rito ay a large-scale XRP transaction has caught the attention of market analysts after Whale Alert reported that 211 million XRP valued at approximately $506.1 million move between two unidentified wallets. Ayan, ang napakalaking paglipat or pag-transfer ng 211 million XRP ay agad pong nakakuha ng atensyon mula sa mga analyst. Sa una, inakala po ng marami na isang normal na whale movement lang ito. Pero lumabas po na si Ripple pala mismo ang naglipat ng token. Ang transaksyong ito ay nagdulot po ng mga haka-haka na may mas malaking plano si Ripple sa likod ng galaw na ito. Ang market impact po nito ay kapag ang mga ganitong volume ay gumagalaw mula po sa opisyal na wallet ni Ripple, madalas itong sinyales ng preparasyon para sa institutional activities, kaya posible pong magkaroon ng short-term price volatility. Sunod na tanong ay bakit po ba mahalaga ang timing ng transaction? Sabi po rito ay further investigation revealed that the sender was Ripple and the recipient was Evernorth, the Ripple-backed company currently preparing for a public listing. Blockchain data now shows that Evernorth's wallet holds more than 261.9 million XRP, signaling an accelerating build-up of tokens. Ayan, ang timing daw ng transaction ay nakatawag pansin dahil kasabay po ito ng paghahanda ni Evernorth para sa kanilang public listing. Batay po sa blockchain data, hawak na ngayon ng Evernorth wallet ang mahigit 261.9 million XRP. Indikasyon po na mabilis nilang binubuo ang kanilang token treasury. Ipinapakita po nito na seryoso ang kumpanya sa pagpapalawak ng kanilang papel sa ecosystem ng XRP. Ang market impact po nito ay ang ganitong pagbuo ng malaking treasury ay maaari pong magpataas ng investor confidence at magbunsod ng midterm bullish sentiment sa market. Ngayon ay ano naman ang koneksyon ni Evernorth kay Ripple? Sabi po rito ay the size and timing of the transfer are notable because they appear to be part of Ripple's ongoing coordination with Evernorth. While neither company released a public statement at the time of the transaction, the move aligns with previous announced plans for Evernorth to manage one of the world's largest publicly disclosed XRP treasuries. Yan, si Evernorth daw ay hindi po basta-basta ang kumpanya. Isa itong project na direktang sinusuportahan ni Ripple. Ayon po sa mga ulat, bahagi ito ng plano ni Ripple na ihiwalay ang treasury management sa isang dedikadong entity. Ibig pong sabihin, si Evernorth ang magiging tagapamahala ng isa sa pinakamalaking publicly known XRP treasuries sa mundo. Kaya malinaw na ang paglilipat or pag-transfer ng 211 million XRP ay may estratehikong dahilan at hindi lamang simpleng transfer. Sa market impact, ang pagsentro ng ganitong dami ng token sa isang regulated entity ay maaari pong magbawas ng circulating supply na kadalasan ay nagre-resulta sa upward price pressure. Sunod na tanong ay ano naman ang papel ng Evernorth sa ecosystem ng XRP? Sabi po rito, Evernorth established with Ripple's backing is positioning itself as a bridge
between traditional finance and the digital asset economy. The company intends to go public through a $1 billion SPAC merger. Ayan po, itinatag daw si Evernorth upang maging tulay sa pagitan po ng traditional finance at ng digital asset economy. Plano nitong maging public company sa pamamagitan po ng isang $1 billion SPAC merger. Sa ganitong paraan, mas magkakaroon ng tiwala ang mga institutional investors dahil magiging transparent po ang operasyon nito. Ipinapakita rin nito ang mas malalim na ambisyon ni Ripple na iangat si XRP sa antas ng mainstream financial system. Pagdating po sa market impact, kapag naging matagumpay po ang SPAC merger, posibleng dumami ang investors na pumasok sa XRP ecosystem at tumaas po ang presyo dahil sa bagong institutional exposure. Ngayon ay bakit po ba bumubuo ng malaking treasury itong si Evernorth? Sabi rito, its stated purpose is to use capital raised from investors to acquire and manage XRP holdings. By maintaining an extensive treasury, Evernorth aims to support XRP liquidity and expand institutional access to the asset. Ayan po. Layunin daw po ni Evernorth na gamitin ang pondong makukuha mula sa mga investors upang bumili at pamahalaan ang malaking halaga ng XRP. Ang malawak po na treasury na ito ay magsisilbing pampatatag ng liquidity ng XRP sa market. Bukod dito, gusto rin ni Evernorth na mas mapadali ang access ng mga institution kay XRP bilang isang regulated digital asset. Sa market impact, kapag naging matagumpay po ito, bababa ang price volatility ng XRP at magiging mas stable ang presyo nito sa mga susunod na buwan. Ngayon ay sino pa ang mga sumusuporta sa project ni Evernorth? Yan, sabi po rito ay Ripple's transfer of over 200 million XRP directly contributes to this effort. Other notable contributors include Ripple executive Chris Larsen, who sent 50 million XRP, and SBI Holdings, a company that has consistently supported XRP, which has committed $200 million to Evernorth. Ayan po, hindi lamang daw si Ripple ang nag-ambag sa project. Kasama rin dito si Ginoong Chris Larsen na isang executive ng Ripple na siyang nagpadala ng 50 million XRP. Na-content na rin po natin yan sa mga nakalipas na video. Bukod pa rito, ang SBI Holdings, isa po sa mga pinakamatagal na partner ni Ripple, ay nag-commit ng $200 million para kay Evernorth. Ipinapakita po nito na malawak ang suporta mula sa mga malalaking players sa likod ng XRP ecosystem. Sa market impact, ang ganito pong uri ng collective backing mula sa top entities ay kadalasang nagdudulot ng sustained bullish confidence lalo na sa mga institutional sector. Ngayon ay bakit nga ba sinasabing mahalaga ito sa market ng XRP? Sabi po rito ay analyst view this development as a constructive signal for XRP. The consolidation of large amounts of the token into a corporate treasury can limit circulating supply while encouraging regulated participation in the asset. Ayan po, para sa mga analyst, positibo ang hakbang na ito dahil kapag maraming XRP ang napupunta sa isang corporate treasury tulad po ng Evernorth, nababawasan ang circulating supply sa open market. Bukod pa rito, dahil regulated entity si Evernorth, mas nagiging madali para sa mga institutional investors na pumasok ng may transparency. Ito po ay nakakatulong sa matagalang kredibilidad ng XRP. Ang market impact po nito ay sa pagbawas ng supply, natural na tataas po ang demand. Kaya maaaring magresulta ito sa steady appreciation ng presyo ng XRP. Ano naman po ang estratehiya ni Ripple sa likod nito? Yan, sabi rito, because Evernorth operates as a corporate entity subject to public disclosure, its activities could offer institutional investors a transparent entry point into XRP market. The movement also reflects Ripple's ongoing strategy to connect XRP with institutional financial systems. Ayan, makikita daw po sa galaw ni Ripple na bahagi ito ng mas malaking plano.
Gusto po niyang gamitin ang Evernorth bilang tulay para mapalapit ang XRP sa mga regulated financial systems. Sa ganito pong paraan, nananatili si Ripple bilang technology provider habang si Evernorth naman ang humahawak sa mga aspeto ng liquidity at asset management. Isa pong matalinong estratehiya na nagpapalakas sa posisyon ng XRP sa global finance. Sa market impact, ang ganito pong separation ng roles ay nakakapagpataas ng tiwala ng mga regulators at investors. Kaya mas nagiging sustainable po ang ecosystem ng XRP. Ang sunod na tanong ay ano po ang posibleng mangyari kapag naging public itong si Evernorth? Sabi po rito ay Evernorth's accumulating balance indicates that its treasury operations are well underway. If the company proceeds with its planned listing and subsequent market purchases, XRP could experience increased institutional visibility and demand. Yan, paliwanag po natin yan. Ngayon na mabilis pong lumalaki ang holdings ni Evernorth, malinaw na nasa tamang direksyon ang kanilang operasyon. Kapag tuluyang naging public ang kumpanya, mas madaming institution ang makakakita ng oportunidad kay XRP. Ang visibility na ito ay pwede pong magdulot ng mas mataas na demand at long-term price stability. Kung tutuusin, ito na marahil ang pinakamalaking hakbang ni Ripple para ma-integrate sa XRP sa institutional world or dito sa mundo ng institution. Ang market impact po nito ay kapag natuloy ito, malaki ang posibilidad ng bagong wave ng price rally kay XRP, lalo na kung sabayan ng ETF approvals o bullish macro conditions. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay makikita natin na ang bawat galaw ni Ripple ay bahagi ng mas malawak na plano para patatagin ang posisyon ng XRP sa global financial system. Ang paglilipat or pag-transfer ng 211 million XRP ay hindi po simpleng transaction, kundi isang hakbang na naglalayong bigyan ng matibay na pundasyon ang ecosystem. Para po sa atin bilang mga traders at investors, magandang sinyalis ito dahil nagpapakita po ito ng matatag na direksyon at matinding suporta mula sa mga institution. Pero tulad po ng dati, dapat pa rin tayong mag-ingat dahil sa mga ganitong galaw ay posible rin ang short-term fluctuations. Kung magpapatuloy po ang trend na ito, maaaring sa XRP na ang susunod na coin na magsimula ng panibagong yugto ng adoption sa mundo ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.